Okay, so we will start our briefing. Maraming salamat sa The Royal Manday Hotel for our home every week. Ayan po. And andito po ang ating spokesperson ng 10th ID, Major Ruben Cadot. Sir, good morning. Ma'am, good morning. Good morning sa atong tanan. Maayong buntag. Murag happy kayo mo Sir Aura. Anong secret dyan? Siyempre, inspiration ng anak. O kang wifey. Ma'am Aisa Yusuf, nakagaling lang din ng kanyang probinsya sa Lanao. Hi ma'am, good morning. Yes, assalamualaikum o maayong buntag ka natong tanan. Again and again, thank you for inviting me here. Ilabi na kay umaabot na po ang ato ang Holy Week, Ma'am Ros, no? So, we really need to have an information dissemination sa ato ang mga pasahero or mga biyaheros nato. Daghang salamat. Yes, correct ka dyan, ma'am. And of course, dito si kauban natin sa buhat, si Oliver Autor. Good morning. May buntag sa tanan ng mga naminaw, nagtanaw karon. God bless you all. Good morning. Okay, so diri sa ato ang 10th ID before sa ato ang other guest. Sir Ruben, dahil sa taog situational report, sir. Especially, siyempre, nag-start na, ongoing na ang atong kampanya sa national and on Friday, mag-start na po ang campaign sa ato ang local, sir. Unsa ang preparation karon sa 10th ID? Yes, ma'am. First of all, ma'am, ako sang dalikatan kadali ang ato ang campaign sa 10ID, no, sa against communist terrorist groups, no. So, within the week, last week in particular, from covering March 16 to 23, no, natay recorded yung 26 ka mga surrenderies na pod o 8 ka firearms, no, sa ato ang 10ID Joint Operational Area. To give a short detail lang, ma'am, naatay actually na discover, actually dili siya kampo, temporary hideout, no, ang ato ang terminologies sa kabukiran diri sa parte sa boundary sa Region 11 o sa Caraga Region, no. Kung asa atong nakitaan mga maximum siguro mga 3 days ni siya gi-occupy. From here naka-recover ta og 9 ka analog cellphone kung dikipad, don isa ka duyan og kining isa ka bauping nga commercial radio, no. Believed to be nga gipwestuhan sa mga remnants sa SMRC kay continuous ang atong focus military operations. Actually for the moment na natay a total of 22 ka mga combat operations na gi-launch, no. So mo to ang development dito sa in terms sa ato ang pagbukod, no, sa mga remnants, no. Sa mga hideout, sir? Sa parte sa Katiil, no. Sa kabukiran na gid ni siya, no. Ano ni siya tungod ni siya sa to ang pagbukod sa ila continuously from Caraga Region. Ana raman na mo gawas-gawas raman kay dili man siya kasulod na sa mga community. Sa mga bukid na lang gyud. Tapos mo exit na pod, no. So ato ang mga kasundaluhan, mga trackings lang gyud ang ato ang mga ginasundan na. When you say hideout, ano yan, sir? Kanang walang ano lang, structure? Wala kanang nagpahuway ka, nagtawran imong duyan, mga anak lang ba. Wala gid ng mga foxholes, dili siya encampment actually. So gisuksukan lang actually, no, ilang di adtuan. On the other hand, pag abot sa atong campaign sa kining atong pirmi ginaisgutan nga programa sa ICLIP kaning pagpa-surrender, no, kaning atong pag-identify o pag-locate sa mga former NPA members, regular members kini sila nga mga naglaylo, including former milisyang bayan, no. Naatay 20 ka regular members kini sa NPA nga naglaylo o isa ka milisyang bayan, no, na surrender sa ato ang 72nd IB and other units last 16 March, no. Kung asa 20 diri ang regular members, with them is naatay 5 ka firearms, no. Naatay M16A1 assault rifle, 2 ka carbine rifle o isa ka Springfield M1 Garand o isa ka .357 nga revolver. Naapoy high explosive na hand grenade o kining anti-personnel claymore mine, no, ang surrender sa kana lang part diri sa Arakan, no. Kining mga tawhan nagikan ni sila sa Magpet, Arakan, Antipas, sa Cotabato nya. Apil actually ang taga Marilog o part sa Bukidnon, no. Naaputay surrender sa Pantukan, no, nga isa former member sa ato ang SRC2, no. Naaput si pusil gi surrender M16 Colt o kining
M203 grenade launcher together with caliber .45 nga pistol, ma'am. Ug napatay upat ka surrenderies coming from Tulunan ug sa Mabini, Davao de Oro. So mo ni siya nga atong mga security updates, ma'am, pag-abot sa atong efforts sa mga communist terrorist group. Pag-abot po sa atong preparation sa election, naanatay initial nga mga databasing, no, initial planning, naatay actually more or less 4,000 ka deployable force ang tibuok 10th Infantry Aguila Division in connection with the election duty nga moabutay, no. Karong April pa lang ma-activate ang ato ang gitawag nga election duty battalion, no. Gawas ni siya dito sa 4,000 nga naagi mga duties na sa mga nag-iiyang mga area nila sa mga presinto. Kaning election duty battalion more on mga quick reaction teams ni siya distributed from 4 brigades para mo address actually dito sa na mga areas of concern, no. Sa tong area yellow ra naman, gamay ra na mga political no, na actually gawas pa sa Region 11, no. Kaya ang Region 11 wala man tay areas of concern as coordinated nato sa Pro 11, no. So mo ni siya. Ang mga activities nato is more on makita natin siya sa mga social media pages sa atong mga battalions, nadira ang mga covenant signing, no, mga unity walk, mga upland backclass, o ganing mga joint checkpoints nato o sa ugban pang mga election related activities. Pag-abot po sa itong mga civic actions, mga civil military operations, makita po nato dito ang mga nag-iaya ng mga outreach program nga part siya sa atong sustainment, no, nga So dira good basically naka-focus ang atong 10th Infantry Division ang totally defeat sa Southern Mindanao Regional Committee kaning SMRC. Naapot ta sa verge karon nga ato ang ang campaign plan nato sa 10ID include na nato ang kining comprehensive archipelagic defense operation. So sa amo ang mission statement dili na siya nag-focus lang sa pledge, ma'am, nga NPA lang, CDG na natay mga factors coming from kaning mga integrated military strategies sa external security operation. So mora na, ma'am. Sir, katong deployable na 4,000 asa ilahang focus sa areas? Sa mga areas nila ni ma'am, sa mga covered nila nga mga munisipyo, mga barangays. Naman gina siya mga augmentations nga magpatabang sa mga pulis. Mo na siyang gamit sa atong mga provincial, regional, even municipal nga mga joint security coordinating center mga meetings nato para istoryahan ang mga deployment mga possible nga augmentation sa atong mga military personnel. This includes pati nang sa mga pag-secure sa mga machines na magamit na. So, what about yung election battalion? Ilang packs, ilang personnel ito? Si election battalion, ma'am, is kato ako na isgot kung wala ko na sa itong niagi is more or less mga 50 plus ni siya ang kada company. Composed of 4 companies ni siya, no? Distributed po ni siya sa upat na to ka brigades. Actually kining mga 4 companies. Company size siya. Ang ilahang primary concern dito is kining sa mga areas of mga areas of concern categorization, no? Mga lugar which is outside po na siya sa Davao region. But kung dahil tungod kay distributed lang po siya sa mga brigade, if ever na yung mga untoward incidents nila, mo na ang ilang function, quick reaction team na sila. Oo. Sir, since wala pa naman ang COMELEC, hopefully next week na ang COMELEC, but sa inyong mga coordinated na mga meeting, sir, naabay recommend ang AFP or PNP sa kini mga election hotspot areas sa Davao region, sir? Actually, ma'am, no, sa meeting nga nahitabo, no, with COMELEC, no, ang Region 11 wala gid siya actually areas of concern, no. Mao pud ning release sa COMELEC, mag-relay pud mi sa ila. Although na sa mga units na gina sila yung mga ginatutukan ng mga areas, but as a result sa meeting, no, wala ko dili ko knowledgeable sa mga parameters kung sa man gid ang pagano, basta as per declaration from Pro 11 ug ang COMELEC wala gi areas of concern nga ma-consider diri sa sulod sa Region 11. Thank you, sir. Balikan ka naman unya, sir. Okay, dili sa ako ang Davao City Overland Transport Terminal. Ma'am Aisa, good morning, and
update muna ma'am sa Ma'am Aisa sa operation nato sa DICOT before we proceed sa preparation ko nato sa next month no nga kining Holy Week. Okay, go ahead ma'am. Yes, Ma'am Roth. Una sa tanan, mapasalamatan kaayo tano, it's because hapsay og malinawon ang atuang Davao City Overland Transport Terminal. Walay mga major or walay minor or samot na walay major nga mga incidente or reported cases diha sa atuang terminal. We are very happy, Ma'am Roth. It's because kita na sayod nga naatay baggage X-ray machine diha sa atuang terminal. No, we have an existing sa una isa ra to. And then naka-purchase ang atuang opisinang ikaduha. And last week malipayon ka itagdako, sir. It's because give priority jud sa Task Force Davao ang DICOT Terminal. Diin gihatagan na pud tag dako nga baggage X-ray machine, no, nga masulod ang kanang bundle sa mga ukay-ukay ginaagi diha. So naatay mga activities or wala ginapaningkamutan nato nga mamintinar nato ang peace and order diha sa ato ang terminal, Ma'am Rose. So pila na ato ang X-ray machine ma'am? Tulo, we have 3 baggage X-ray machines nga karon ug tulo pod ang ato ang walk-through machine. Then we have 32 CCTV cameras. We have 4 K9 dogs manned by tulo ka personahe. Of course na ang Task Force Davao, ang ato ang kapulisan, ang ato ang CSU nato. Charo. Okay. Thank you, ma'am. What about ang atong preparation, ma'am, para sa, although more than 2 weeks na lang, no? For sure na natay mga measures mo din mo, ma'am. Yes. Ato agin naging pangandaman, it's because kita na sayod yun nga ang Holy Week, isa po na siya sa nakatala nga grabe ang influx of passengers. And ang aside from gina-prioritize nato ang security measures diha sa ato ang DICOT terminal, kaning unsaon pod nga ma-accommodate or mapasakay nato ang ato ang mga pasahero. So, of course, again, properly coordinated na ta sa ato ang LTFRB, no, nga og sa ato ang mga bus operators nga dapat mag-advance na po sila og pangayo og special permits alang atong mga area nga daghan jud ang mga pasahero, no? So sila mismo nasayod kung asa nga mga ruta ang dapat nga pun-an nato og bus aron ma-accommodate nato ang ato ang mga pasahero. Pila na atong ma'am, expected, wait lang ma'am, before sa katong Holy Week ma'am, no? Since naatay dagko nga mga event, no, diri sa Davao City come Friday, ma'am, nabatay na monitor nga influx of volume of passengers coming sa Davao, ma'am, because of the rally on Friday? Yes, ma'am. Thank you, ma'am, for asking that. Actually, wala tayo ka ng directly nga report regarding that. But ato apod, isa po na sa ato ang gipangandaman, ma'am, no? It's because kita nasayod that Davao City is the heart, magyod, no? O, I'm expecting pod nga mudag sa gyud ang mga pasahero nga mga race. So isa pod na siya sa ato ang gipreparahan. That is why nga bisag layo-layo pa ang Holy Week pero nagpatawag na kog meeting sa ato ang mga team leaders nato sa Task Force Davao in ilabi na sa ato ang mga security guard team leaders, assistant nila regarding that preparation. Okay, thank you, ma'am. Okay, dinhita sa ato ang kauban, no, nga sabay was mold, gikulata, gibadyakan, sinipa, binugbog, hashtag. Okay, Sir Oliver, unsay update sa ato ang kaso because we believe no nga nakapile na ta og kaso, sir. Unsa niya mga kaso pod? Yes, ma'am. Good morning, Stanan, once again. I would like to formally announce na aside from the criminal case that we have filed against Mayor Jose Relampagos of Panabo City and his cohorts, especially sa iyang bodyguard and some other security personnel, nag-file na po ta o administrative complaint formally before the Office of the President last Friday, just last week. No? Kagahapon sa kadlawon ko niabot because I had to also finish the meeting with the Presidential Task Force on Media Security. O na-experience na ko nga tinuod yun din nga dunay dakong pagtagad ang ato ang gobyerno karon sa ato ang media sector.
Okay, so unsa ni nga mga kaso o kinsa pa ni mga respondents, sir? Please. Yes, ang respondents, for example, diri sa itong administrative case nga gi-file dito sa administrative complaint na gi-file sa Office of the President. This is against Jose Relampagos, Mayor of Panabo City, o sa iyang mga cohorts, iyang mga bodyguard, si Albert Tonton Lagudas, Edwin Bunso Pabilonia, Ayan Sarmiento, Mikey Pabilonia, Ron Trahe, and two certain Jandos, security personnel of the city mayor. O nag-file ta sa administrative aspect or administrative complaint o gross misconduct, oppression, grave abuse of authority, and conduct unbecoming of public official, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Sa administrative case, nag-file ta o kining slight physical injuries and grave threats. Motong sa criminal. Sa criminal. Asa kanina file? That was filed before the prosecutor's office dito sa Panabo Court. Okay, so kailan na file? Na-file ko siya on 26, February 26. Monday ko nila gikulata, and then pagka Wednesday naka-file ko. Kay on Tuesday naglisod ko og lakaw. Oo. Okay, thank you, Sir Oliver. At this point, I yield the floor for question. Ano ko na to? Dahil ilang recognize at itong mga kauban din. Or, si Miss Cristel sa XFM. Nasaan si Marvin Cristel? Nasa taas. Nagtabi na po si Marvin. Siyempre, Miss Amy. Andyan si Miss Karian sa RMN, XDC. Bebot Kahes. Ayan. Ikaw na isabot? Miss John Lee. Andan dyan si John Calonia. Good morning. Si Carlos sa Kadagpanding. Gonzales sa Mindanao Times. Si Romel o si Miss Gladys sa UNTV. Yan. Julius, syempre si Julius Hill sa Brigada News FM. And we also have, okay, kasama natin ha. Okay, si Ate Norma sa Mindanao News Daily. Si Eric Alonso, ayan, XUM, si Tomas. Hi Mike, dito pala si Mike. Parang wala ka sa mood. Bragi ka po iniguan ba? Vlog siguro ni Liza na iyahang content ya. Yes, Radyo 5. Miss Edith Isidro Lacabante, bilyonaryo, asa pa na yung mga politiko, baghana na, slash. Ay, si Marvin, nagpahipinay ka namin. Ayan, sa pa na, sa pa to. Oy, Bert, naman na. Dennis, hi Dennis. Yes, Kataladi, DXUM, Patchas Gang. Ayan. And si Francis, ato mga intern sa RMN. Yes, mga interns. Intern na to, sa pa to mga intern. Holy Cross. Muna na yung uniform sa inyo, ano? Okay. Type uniform. Okay. So, siyempre, si Sammy Baog sa Radyo Rapido. DNA, si Kado. Okay, so unang mangutana, si Julius and then Francis. Ay ma'am, good morning. Kay Ma'am Aisa. Ma'am, katong pahimangno nimo atong about tong naikuan sa Cotabato sa van nga warag cutting trip nga van. Unsa na tabo nato, ma'am? Yes, no, daghang salamat sa pagpangutanan ni ana para at least ma-explain pod nato, no. Actually ning agi po to sa ako ang wall, no, katong naiduha ka pasahero nga nakasakay sa van going to Cotabato, and then pag-abot sa Kabakan kay nanaog na ang tanang mga pasahero, duha na lang sila giingnan nga didto na mo kutob lang ni sa Midsayap, no. So that is the reason why, no, nga kung ma-remember ninyo, pero medyo nato ginaingon nga ang mga pasahero diha ta manukad sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal, o kung di mangganit ta mo sakay og bus anang mga legit or legal satellite van terminals nato. Aside from that, na agihapon ang katong no pick up policy, no, nga gina-implement nato, wala pa gihapon na siya ma-supersede. Actually, sir, walay direct nga kanang may complaint sa ato. Nabasa lang dito nako sa Facebook pod, but despite of that, tungod kay aduna tay FMO the page, na ako'y gi-post po dito nga pahinumdum or pahi-advise
no, alang sa ato ang mga pasahero o mga biyaheros nga musakay. Now, kung kuhaon nato ang rationale behind, actually dili man gud kay siya clear, but I believe nga duol to nahitabo sa terminal. Kay nga no, naamay ning duol daw nga lalaki nga nag-ingon nga wala nay bus nga masakyan. So tinuod pod siguro kung gabi or kadlawon, no? Ilabi na kay ang ilang padulngan is Cotabato. And kita na sayod nga ang mga buses going to Cotabato na anay cut off time alas 2 or alas 3 sa hapon. So mubalik na po na siya pagka alas 2 or alas 3 sa kadlawon. So ana lang dili lagi ta kanang patuo anang mga canvassers baka na o unsa, it's because kita na sayod gyud Ma'am Rose nga kanang mga van nga naa diha kadaghanan along the highway naga-pick up is mga illegal na sila. I presume nga no, it's because ang atuang mga legit nga mga van is naa na sila sa mga terminals po nila. Diha sila nagakuha og mga pasahero nila. Now pag diha ka musakay anang mga bukot-bukot nga along the highway, simba ko lang, aside sa ato nga nahitabo nga gipakanaog sila, wala naabot sa Cotabato, no? So, ang pagsakay na po dito, problema. Simba ko lang, what if, kana bitaw mga disgrasya, Ma'am Rose, no? So, we are not sure nga na-renew ba kaha ang mga frankisa anang mga vans or naabaka na insurance. So, mag-unsa na lang sila. So, that is why nga kita gina-encourage even every time na gina-interview tano nga ato yung ginaingon sa ilaha nga diha gyud sila musakay sa ato ang bus terminal or diha sa ato ang mga legal satellite van terminals. Actually, ako apod ng gahapon nagpahimo ko og sulat kay gahapon pa ko ato nakabasa sir no, nagpahimo ko og sulat, it's because ato apod nang i-endorse sa LTFRB because para matutukan po na sa LTFRB ang frankisa, ang LTFRB mong pod ang naga-renew ana. So mao to siya sir. Ma'am, kaning bag-ong machine na to pilay kantidanan? Dili na ko kuan kung pila ang amount ato, it's because I don't know kung si Sir kabalo baka ano kana yung bag-o nga naabot nga dako nga baggage X-ray machine is sa task force yun na, but I believe it's the city mayors ang nagbayad ana sir no kanang mga baggage X-ray machine nato, and supposedly grabe ang pasalamat nato is intended na siya sa mga entry point nato no, di ba kanang diha sa Turil mga na, but tungod atong pag-deliver nila sa una I think last January atong baggage X-ray nga gamay ako gyud og si Colonel Sumagaysay, no? Naghangyo gyud nga kay nakaingon man nga naaday umaabot nga dako nga baggage X-ray machine, nagpatabang gyud ko nga sir, i-priority gyud nato ang terminal kung naay maabot. It's because maging useless lang kung katong small nga baggage ang X-ray ang ato ang gamiton diha kay naa gyud mga bundle sa mga ukay-ukay nga diha ginapaagi. So luckily I think last week no gi-deliver diha o ginagamit na pod nato karon. Kay Major Gadot sir, na ba tayo deploy sa kwan sir para mag-augment dito sa farm ko sa karong election? Especially nga medyo init dito ang lugar. Dili pa na ko maano sir no ma-confirm or ma-deny no, but ginatanawan na ron, ginatanaw siguro sa mga next meeting kung ma-aprobahan na sir. Nalang ko'y madunggan ginagmay, but dili pa gina kasi ma-confirm or ma-deny na natay augmentation dira sa farm area. Possible na ano, but kung makuha na ko sir, ako gidayon ipaabot sa tanan no, natay deployment kay man ni siya, election duty man ni nga mga matters. Dili man pud ako maingon ma'am kung dili kaya nun basta naaray na ko'y madunggan na probability man. So siguro gina-plaster pa no, of course kani nga mga deployment no, may isgutan ginato ni nga ma-confirm na mo ni siguro after na gyud no kung ma-deploy na for security reasons gyud kay lahi man ang movement sa atong mga military.
Morning. Ma'am Aisa. Ma'am, since nga natay mga bago nga baggage scanner, no? Tulo na kapuputin, natay tulubod ka mga walk-through scanner. So, posibilidad ba nga mas mapaspas na ang pagsulod sa mga tao diya karon sa dikot o di na sila mahasol nga likewise sa una nga ang pila mo tuyok dito tungod sa kadaghan ng mga pasahero. Yes sir, hopefully medyo mapaspas pero dili gyud ta makaingon nga mawala tong pila kay ngano the more manggod nga madugay hinuon nga naa ang ato ang baggage x-ray machine. Ang atong baggage x-ray machine is high-tech kaayo. Kanang mga for example, no, nay makita dito, dili lang ang harap, pati ang likod o pati na gyud ang sa sulod niya. And then every time nga nay moagi sa ato ang baggage x-ray machine nga kaning mga puthaw or unsa ba, so maga-alarm mutingog og naay color coding pod. So there's a tendency noon nga medyo madilatar kay every time nimo agi dito inspeksyonon man gyud na sa ato ang mga task force Davao. But ang ato ang baggage x-ray machine actually duha lang gyud ang ginapa-function nato kay kung sa una na problema ko nga kanang mupahulay ang isa kay isa ra man to karon ang ako na pong problema is ang location or ang space, no? So sa imagine tulo so duha lang. But aside from that, ginapaningkamutan nato nga mapapaspas gihapon siya sir. It's because naa lang gihapon ang ato ang gate 8 nga katong gina-open nato, ginapaagian nato sa mga pasahero nga walay mga kargamento, no? Katong ilahalang bag nga ma-inspection. But of course, ginapaabrihan gihapon na nako kung adunay task force or police, dili lang ang ato ang mga security guards ang magbantay. Ma'am, since nga natay baggage scanner, usa usual nga masagad nga ano nila ma-intercept, nay bahala usa ba? Usual. Kaning mga sundang, mga knife, oo. So far, sa una naman tayo makonfiscate pod nga kanang mga baril nga mga piki. So, gina-coordinate gihapon na nato sa ato ang kapulisan kay naamang po tayo police nga naa diha sa ato ang sulod sa terminal. Aside from that, kani pong mga smuggled nga mga sigarilyo na apo tayo ma-confiscate po diha nga iagi diha. Mga tari, kana. So dili magid po na nato ginaalaw labaw nag-isa ka ra ba na sa taas niya simba ko. Ma'am, katong report bitaw niabot sa Davao Reports bahin natong CR sa Dikot. Kumusta na to? Na-action na ba to? Yes, salamat jud kaayo. Mo gyud ni akong ganahan ba pag naabit tay mga negative nga kanang pangutan-on jud tano kaysa kanang dili nato matubag. Yes, dito nato ika-deny na ay nagreklamo nga regarding sa CR. But remember nga ang comfort rooms nato diha sa Dikot Terminal duha. The old one which was constructed kasabay sa pag-construct sa ato ang Davao City Overland Transport Terminal year 1984 to 1985, no? And that is manned by private, nagarinta sila ana. Honestly, ato ang nato no, limpyo man siya, nay tubig, pero karaan lang yun ang mga gamit dito, no? Ang tiles sira-sira na or we cannot avoid the foul odor tungod sa kadugayon. Okay, dili to siya ang public CR nato. Nagaana man gyud mo sa ato ang public CR nga manned by our staff, no? Pwede gani mo kaon jud ka didto kay dili gud inaana. So mao to ang gi-explain nato, but kung moingon mo nga nganong dili man nato ipaundang ng old one. Actually gisolusyonan na muna nato, that is why nga naatay newly nga gina-construct sa southbound area. So mahimong duha na ka public CR nato. Dili isa nato gyud mo ato atong tubag nga dili pwede nga ipa-stop nato. It's because could you imagine 35,000 to 50,000 of passengers nga nagasulod diha sa ato ang terminal in one comfort rooms. Do you think ma-accommodate? So mao to ang tubag. Actually dili lang na siya karong bag-o pa no, even before. In fact, that is the reason why nga na-construct pod ng public CR nato tungod kay paglingkod nato mao
jud na ang reklamo ang CR. So tubag ato mo nang naatay public CR. So kana na pong sige lang gihapon, it's because nakita nato nga dili ma-accommodate, mao tong giaprubahan na pod ang funds nato for another comfort rooms nga diha na jud sa southbound area. Thank you, ma'am. Kay Sir Gadot. Sir, I think bro last week na atay na declare na po ang insurgency free under sa 10th IT po. Yes sir, ang municipality sa Kitaw-Taw, Bukidnon last 14 March 2025, siya na ang pang-walo sa ato ang area sa southern part sa Bukidnon nga na-declared as insurgency free. Namely, San Fernando, Kadingilan, Damulog, Dangkagan, Tibawi, Maramag, Kitaw-Taw. Sir, ang mga na-declared. Sir, unsa ka dakong development no ang kaning bagong ruta sa Mati via San Fernando to going to Cagayan de Oro via Talaingon ba? Unsa ka dakong nga impact? Of course, side mo ko sa during sa 56 ID mo to ilang ipanikamutan nga mabutangan og ruta ang kaning area diya sa may area sa may Talaingon. Unsa ka dakong impact ni nga development para sa community po diya sa may areas 10 ID po? Sir, as far as 10ID is concerned, good, no? Ang makaingon man good kung ang pangutana pag-abot sa impact, ang katawhan good, which is at the moment, wala pa tay survey o something, any assessment nga gibuhat pag-abot sa impact sa katawo. But as far as 10ID is concerned, no, sa amo ang campaign, dako kay ni siya nga impact, kay mo ni siya ang mga pruweba nato, no, nga mapakita sa katawhan to counter the CTG resurgence nga kung wala pagigbisog dira sa ilang lugar, musulod gid ang mga development, no? Magkauban gid pirmi ang peace og development. So mo na siya ang impact sir sa moa nga ang amuang campaign mas katuuhan pa siya sa katawhan nga mo develop gid ang nagay progress nga mahitabo sa isa ka lugar kung wala gid ang ilahang presence sa communist terrorist groups, no? So sa community among gitan-aw, of course dungag ni sila sa kitaon sa munisipyo, trabaho sa mga tao kay kung atong tanawon naay bago gitindog pud nga mga bus stop stations kung asa naay mga ginagmay nga kaunanan, restaurant nya, no, naay mga magnegosyo kay nanay madungagan siguro ang mga magnegosyo dito kay nanay mga mo para dito nga mga bus mamalit og mga pagkaon ug uban pang mga products, no, particular kaning sa naay burag overlooking dira nga part kaning Urayas Peak. Ang kabalo dira burag dira ang ano. Then of course, ang bago nga ruta mo kita gihapon ng tagiya, no. Which is balik gihapon sa katawhan. So mo na mo nakita nga impact sir. Thank you, sir. Good morning po, kang Ma'am Aisa Yusop. Ma'am, maayong buntag, ma'am. Pwede mangutana regarding sa mga online bookings, ma'am, kung mas nidaghan ba ang mga nag-book ni ini compared sa mga regular days? Honestly, wala ko'y complete data when it comes atong nag-avail sa online booking. But during our meeting, ato agyud nang gina-emphasize ato ang mga bus operators nga ipapadayon gyud na nila. Kay nakita pud nako sukad nag-practice ta ni Ana, dili kaayo matanggong ang mga pasahero nato sulod sa terminal. I-compare nimo atong wala pa na siya nga daghang madilatar, no? So isa man gud nga nasolusyonan ni Ana is tungod anang online booking, ang ato ang mga bus operators mabana-bana na nila ang kadaghanon sa mga pasahero. So, padayon gihapon ang ato ang online booking. Yes, ma'am. Regarding sa katong mga confiscated items, ma'am, if ever mobalik na sila or mugawas sa pud sila diha sa may dikot, makuha ba nila balik ang ilang mga damo? Naay mga confiscated items nga katong taga dire tapos mo o lakaw nga nagdala ni Ana kay gina-record man po na sa ato ang task force Davao, no? So kung katong pwede ra nga ibalik, ginabalik o kanang ginakuha po sa tagya. Pero katong mga items nga dili jud pwede ato ang gina-endorse sa mga sa kapulisan.
Ma'am, sa mga pets, ma'am, kumusta ba? Nabaghapoy nag-supak sa balaod na to, anak dira sa likod. So far, very effective ang ato ang panawagan, no? Nga kanang di man yun balikayan, nga magdala gyud sila ang ilahang mga anak, nga mga hayop. Kadto ilaha lang yung i-diaper, dadon nila tong si tawag ato, vaccination card to prove nga simba ko lang kung makapaak man gani sa sulod sa bus, at least murag safe, no, kay naay kanang ginapa injection na nila. So far wala pud koy kanang mga reported sa ato ang kanang ilahang makuha ang maong mga hayop tungod kay walay dokumento, or ang ginabuhat pod sa ato ang mga task force Davao pag-ingana ginaingnan nila nga labaw nagtagad diri nga ayon lang na inyong dad kay kung wa moy kanang mga papilis. Alright, thank you, ma'am. Sa mga buses, trips nato, ma'am, nabatay changes sa regular days ug sa ato ang upcoming nga mga events, especially sa Holy Week? Wala pa tay nakuha nga changes, but sama sa kong iingon nga ang una natong gipreparahan is to coordinate. The bus operators must coordinate with the LTFRB in advance to apply for special permits. And I believe, basing na ana po'y surprise, ang ato ang PIDEA, ang ato ang mga partner agencies when it comes to the kaning ato ang mga drivers and conductors. So, ang regular na mga pasahero and buses, anak ma'am, pila ganitong range, ma'am? 700 to 800 bus trips a day. And based on experience nato, kaning sa Holy Week, maabot yun tag 1,000 to 1,500 bus trips a day. That is a day. And equivalent to 50,000 or more than 50,000, 75,000, nakatala po ka sa unag 80,000 of passengers. Thank you po, ma'am. Kay Sir Gadot, maayong buntag, sir. Especially kung dinhi na sa local, sir, na anay mga upcoming na mga campaigns and subay sa basin ay mga hulga, sir, sa ilahang mga threat. Possible ba nga mag-request nila sa inyong buhatan, sir, unsay pamaagi ana, sir? Sa karon, ma'am, no, wala tayo reported nga na yung mga threat. Election related ba ni siya, ma'am, nga mga activities, ma'am, no? Wala tayo mga recorded pa nga raise of concern sa mga anang abutang, but dili na ko ma-itemize ang proseso sa pag-acquire og security. Ang sigurado nako is sa COMELEC ni siya i-apply. Upon the approval of the COMELEC, naalaman na siya yung mga documentary requirements hatag sa military or sa police kung na yung mga imminent threat yun sa ilang kinabuhi. So, dili man na siya bago na siya yung mga mag-secure sa iya, gana. But of course, sa approval ni sa COMELEC, kung kabalo. Thank you po, sir. Kaning ato, tinabangay ni ato, kay naman tayo amigo nga gikulata na. May gani in town, wa papatya. Kaning mga kauban, pangutanan ako ni mo, Sir Oliver Otor. Wa ba ka nangandoy og na-feel ba nimo nga mausban pa ka? Sa nahitabo sa imo tungod sa murag nakita nako obserbahan ako nga mas niisog ka human nga nakasinati ka gingana. Kung dili magkayusa ang mga media, sir, bisan kinsa sa media practitioner, pwedeng mausban, pwedeng may tabuan kay bisan ang atong kauban din gibusdakan man siya 45 caliber ni anang mayor sa Panabo, katong kapitan pa. Atong itago sa pangalan si Kaubang sa Mibaog. Itago lang na to. Mo na iyahang kasinatian. So, nadublihan pa sa ako ang na-experience nga siya mismo ang niuna og tadyak sa akong tuhod o iyahang isumbag dayon sa ako ang baba. Ang iyahang behavior is dili pwedeng pasagdan kay alarming kayo. And sa imong interview, naka-Facebook post na to, iyang gisulti ito nga, kung suko pa daw siya sa media, iya daw sa third floor. So, nagpakita siya ng nanang klaseng mentality. So, delikado. Kung may mausban, posible yung mausban ko, mapod siguro nga, dili siya gusto mag-abot ni sa isa ka event. I want you to be honest ba? Basig ang mayor, na ay murag na, kaning prangkahan ni ba? Kanang basig na say nalainan sa pangutana, unsa ba nga, wa sa kagwanta mo tong nahitabo to, nahimo to niya sa imo. I was discussing all the time no sa kining
No, dili all the time kay lisod pod og siya lang akong isgutan. I was discussing sa akong mga radio programs in the past about sa iyang mga controversial issues. Aha. One of which is katong iyahang warrant of arrest sa anti-illegal logging. Documented man to. Unya, nagpiyansa siya. I was asking him kung unsa ka tinuod ni kay government official man siya. A mayor at that, no? And then he was elected by the people out of his integrity and iyahang mga qualifications supposed to be. And then, ninggawas po ng issue sa Pogo, mag-raid sa NBI Region 11. Oh, buhay pa man sila ni Ana ng mga NBI personnel. Unya, documented na siya properly. Gusto na to siya patubagon nganong nahitabo nga dunay nag-operate og Pogo in spite the fact na gibawal ni mismo sa tuang presidente sa Pilipinas. Number 3, monumental man na karon, makita man na kung agian nimo sa highway sa Panabo, ang Panabong Market Complex. Wala pa gyapon nag-operate karon. Nag-aaway na sila sa legislative branch ni Ana headed by his competitor sa race for mayor in Panabo City, si Vice Mayor Banjong Duhali. Iya na kaning insulto over broadcast and Facebook post, no? Nga ginapugngan daw. Pero nahuman na iyahang project, ang Panabo Market Complex, gipangutana to siya ngano man nga wa gihapon nag-operate. Unya, siya mismo nag-announce sa ilang city through their city information office na doon na 600 plus ng applicants. And then 180 lang ang ilahang available din na nga total number of stalls. Pero wala niya matubag nganong wa gihapon nag-operate bisag isa. What I've heard from the legislative branch is tulo lang ang nag-return sa ilahang application documents. So these are few of the very controversial issues sa iyahang pagdumala. Number 4, kining iyahang issue sa demolition. Unya ka ng pagbaha. And ibalik na ko sa iya, kining Tadeco Road, nganong walay gihimo ang city government para nga ma-alleviate lang ang discomfort sa mga commuters and motorists. Especially kining mga nagabiyahe og exportable goods. No? So these are the issues nga ato ang pangutana sa iya, nag-float na tag ato ang cellphone number, jokingly, na pa nato nga pwede ko nimo makontak mayor, just call me through my GCash number. Giagi na itong CL because it's not intentionally to malign him. This is to clarify these controversial issues before the public, kay especially karon nga taliabot ang election, daghang ginabato nga issue sa iya. So kung gitubag to niya positively, it could have helped him. Pero kay wala man, mo na nga nag-hashtag ta karon, tubag dili isumbag. O, nindot man sa to, di na lang mo gi-joke, kung kaya padalhan day kanindot ra ana. Labi na kay mahal pang bugas sinuon ron. Karon, nasa tubangan sa tumang kauban. Pangutana na ko sa imo. Kami dire. Ang ngayon pa ba siyang suportahan nato nga mahimong mayor sa Panabo be ikaw? Tungod sa iyang gipanghimo? Yes, kung mosulti ta na from our sector, suportahan ba siya? That is political already, no? Dili maguna mo ato ang trabaho. Pero if recommendation sa public ang ato ang isulti, dili siya political, recommendation lang, no? I would like to recommend to the public, pagpili mo og tao nga dili basagulero, dili manakit, dili abusado, kay bisan sa issue on gross misconduct and kining grave abuse of authority, naigo gyud in town si Mayor Jory Lampagos niani, and the people of Panabo doesn't deserve a kind of leader. They deserve a leader who listens to them, nga mo facilitate sa ilang mga needs og dili masuko kung pangutanon nila ilang mayor o controversial issue. Sa kahadlok sa mga tao sa Amerikanan, ni uban na lang po taon niya pamakak, ngawa daw ko niya kulata. Ang iyang gisulti nga nidagan na daw ko kalit sa diyang istorya ko niya. Unsa day ako ang problema atong babae nga siya nidagan na mato siya kalit. Samtang nakikistorya ko niya, unya nagsakit-sakit og tabang-tabang. Na inconsistent na ang iyang istorya ba. Unya sa kahadlok sa iya ang katupo mga barangay officials dito sa barangay Amerikanan, ning deny na po sila. Well, in fact, they were all eyewitnesses on what happened to me. So, ingon anak ka kulba ning mayor sa Panabo now. Do they need a mayor na kahadlokan nila? Kay pangkulatahon sila o makasala sila or naa sila isulti nga maka-offend sa iya or kinahanglan ba nilang leader nga mutabang sila kung facilitate sila mga needs. Kana na ako masulti. It's up for them to choose. Kung sa ilang pilion, gyapon. Lastly, with the indulgence of my colleagues, karon kay naa naman kana sa prosecutor. Yes. Ang criminal case. Ang criminal case. Do you still believe the sincerity
sa justice nato karon tungod kay politiko nya pagkahuman kita media ra in town kasagaran mayroon ng mga media nagay mo ingon nga wala ko'y salig sa media wala mi kuan I mean prangka-prangkang istorya ikaw karon tan-aw nimo mudaog ka ang prosecutor kaya mo pabor sa imo mo pabor dito hinuon sa mayor Sa public view, no, for civilian mindset, nagaduda ang publiko gidron sa ato ang justice system. Tungod kay dunay diskriminasyon kibali sa ato ang status, no. Frankly speaking, kita sa media permit ang alkansi. Kung media ang patyon sa usa ka issue nga controversial, dili mo prosper ang kaso. Pero kung pare, masulbat ang kaso baya pud. No, so daghan ng mga media before us nga nangamatay like Dennis Dinora, namatay na po, Dennis biya pangalan nato. Okay ra. Okay ra kay daghan mga Dennis. Anyway, kay makasasa man ang Dennis kay balik taron nimo sin, makasasala. Sin, past tense pa yun. Anyway, pero in all fairness sa ato ang judiciary, dako ko og pagtuog pagsali nga ilagya mo ipatigbabaw ang katarungan, ang justice. Tungod kay ilahaman ng trabaho, ilahaman ng function, wala man sila nibutang diya para mudawat og kwarta gikan sa mga kriminal, no. So, I still strongly believe that the prosecutor's office will evaluate fairly my case, no. Tungod kay naa nakoy nakapasa ko sa minimum requirement nila. Na ako'y tulo ka witnesses. Wala lang may video for frankly speaking sa pagkulata sa kuha tungod kay sa dihang nag-attempt na may og picture og video katong mga civilian dito ug ako as a media practitioner tuklod ko og giwakli ko sa bodyguard ni Mayor Lampagos gibawalan mi unya akong gi-verify sa ato ang Presidential Task Force on Media Security ingon sila wala may nagbawal ana sa balaod sir inyo man nang katungod nga mo take pictures like for example sa mga crime scene katungod ninyo na pero kung bawalan mo that is questionable already so mao to nga ako ra may isa na dito natungnan nga nakabalo ni ato nga event unya nag-cover ko ning sunod na po ko sa ilaha nga dili ko mag-video wow kabalo nga aron dito dili madokumento ang ilahang pag-practice ug pangulatas ko I see. Salamat. Diri nas duwa Ma'am Ruta kay para di ko nimo akusan nga nagtinabay ay ramay sa nagkalaban ko dito sa ibabaw. Diri ko ka Ma'am Aisa Usop. Hello my friend. Yes, paring din. Nangandoy ka ba nga after sa 2025 election, kanang atong Ecoland Terminal, mawala na diya kay perting trapika. Asa na to malagar nga pwede nga naabay kay mailan nga magsugo na ang construction sa bag-ong terminal, yung north at saka south. Yes, Sir Dens. Actually, there's a plan jud sa ato ang city government to have these 3 terminals, no? 'Di ba? Na sa Turil, katong sa Kalinan o diri sa part sa Bunawan. In fact, one of the reason po nga nung dili jud ko makapatarong or makaparehab, makapakonstruct og kanang sa ato ang mga stalls and stands diha sa sulod sa ato ang terminal. Sa CR po. Yes, because of that plan. But with regards sa CR, Sir Dens, murag dili gyud siya pwede nga dili ta makapakonstruct kay everyday nagkinahanglan siya ta. That is why nga na-approve tong ingon ko nga isa nga comfort rooms nga diha sa southbound area nato. So maging duha na yan siya. Of course, ang mga rason diha is the traffic congestion because we are in the heart of the city. So, nangandoy po ta isip manager diha sa terminal. In fact, kung pwede lang unta nga samtang kita pa ang manager, no? Nga kanang makita po nato ang pagbag-o jud ba sa ato ang terminal because the terminal is an income generating office, no? In fact, sukad ta na manager diha naka-reach ta sa nag more than 70 million before the pandemic. So karon nagbalik-balik na po naka-reach ta more than 50 plus. So I will go for the kanang ma-transfer siya nga kanang ma-upgrade po nato ang ato ang terminal. I see. Manginaot ko. Lastly to Major Ruben Gado. Sir, the birthday of the president, the former president is fast approaching and that will be on March 28. What are the preparations of the armed forces of the Philippines? May nakuha ba mo nga A1 information nga basig alam mo na may mga dagko nga unsa ni ipangandaman ba ninyo ni sa inyong part pod sa 10 ID and of course the whole Eastern Mindanao Command nga ang 10 ID under. Yes, Sir Gado. Yes, Sir Dennis, no. First of all, ang security concerns good pag-abot sa mga ani nga mga activities is ang lead role ani is PNP. But natay gitawag nga
law enforcement support operation, no? That's the reason nga usahay kauban ta support elements, no, nga ma-augment sa PNP. So as of now, normal ang ato ang mga deployments, no, natay monitoring actually, no, naka-part siya sa mga way ahead sa atong mga units, in particular ang Task Force Davao, kung naabay additional security mabago dito sa ilang routinary. But first of all, mabalance sa tanan ang trabaho, ang primary nga trabaho sa ato ang Task Force Davao di sa downtown proper is anti-terrorism and counter-terrorism activities. That's why natay mga major borders nga nay mga checkpoints, no, para ma-preempt nato ning mga aning mga butanga. So here comes na yung mga security concerns sa Davao City, like 88 araw ng Davao, mga sa mga katikaran, no, mag-convene ang ato ang PSSO. Actually schedule unya alas 3 patak mula ko na sayo. Mag-meet pa lang ang mga key officers sa under sa PSSO, iskutanan kini nga butang readiness, no. So dili pa na ko maingon kung nabay additional, but definitely kung ano lang nga butang is more on ano lang man punta monitoring og support kay law enforcement man siya, is more on public order gyud, no. Naapoy gisgutan ni ang Pro 11 nga prepared sila in any eventualities kung magkaroon man ta og mga gatherings, no, like prayer rally, mga motorcade, no. Nahisgot pud niya dito nga ang tawag ani ang permit, no, kung sa Freedom Park way problema, kung sa ubang areas as long as kung gi-require sa mga LGUs nga kinahanglan permit, mag-apply sila kay pangitaon pud to sa police, no. Other than that, support lang gid ang military. As of now, wala ako'y maingon pa kung naabay dungag, no. As isa ta Davao, Task Force Davao ang unit na posible ma-augment sa aning mga activities. Okay, good morning kay Ma'am Aisa, no. Ma'am, ang kanila gipangutana na sa atong kauban Julius Pakot katong kabahin atong nagsakay banan niya wala gi hatod sa destinasyon. Akong pangutana, ma'am, kining ikaw mismo nawagan nga kung nag-challenge, no, kung pwede ta mo sakay adto jud ta sa terminal. Pero ma'am, adugay na gid ning issue no, sa Davao City. Nga nakita nato nga dili nagadto na sila dito sa terminal. Ingano man, diha pa lang daan sa may Matina area, ma'am, nagasakay na sila og van, bus. Next, Buhangin area. Dili man tani terminal, ma'am. Unsay ginahimo na ato ani karo pero kay dapat dunta ang kana magina pinakamaayo nga dito gid sila sa terminal mo sakay para magkaplastar, no. Pero karon makita nato ang dugay-dugay na gid ning problema nato makitaan nga diha sila nagasakay sa Matina, Buhangin ug asa pa nga dili na siya terminal gid, ma'am. Yes sir, dili gyud na nato ikalimot, no, nga despite sa pagpaningkamot gyud nato diha sa tuang dikot management nga ma-apply gyud nato ng no pick up policy, pero makakita gyud ta, even ako kay taga Matina man jud ko. And I have to explain this, ha. Ako isip manager diha sa tuang Davao City Overland Transport Terminal. I don't have the police power to apprehend those violators. Ang ako is proper coordination with this main NT office nato, no, like sa ato ang local sa CTTMO. Actually, we are under the CTTMO, and ato ang magyud nang talk with Sir Abode. In fact, nagabutang gyud pud sila og kanang traffic enforcers anang mga area. It's because that's the best solution, no, to have a traffic enforcers anang mga area nga kanang known na nga diha nagakuha og mga pasahero. And second, sama sa akong giingon nga dili lang na siya paningkamot sa ato ang LGU Davao. Dili lang na siya ordinansa nga dapat diha manukad sa ato ang terminal. Dili lang na siya reiteration through board resolution, but there's a memorandum, national memorandum gyud nga address usab sa ato ang mga national agencies like the LTFRB, the LTO. Mao na siya nga kita ginapaningkamutan gyud nato ang proper coordination with these national agencies. It's because mas dako ang fines and penalties pag sila
ang makadakop anang mga violators nato nga mga vans nga vans or buses baka nga nagakuhag mga pasahero diha sa mga areas, identified areas. Kaning sa part pod sa ato ang bus operators, actually naa sila representative nga ilahang president nga naga-attend pod, one of the members ato ang DCOT board, no? And kana nga issue is ginatakal na nato sa DCOT board and na atong ilahang ang president. So ato agyud nang properly coordinate po sa ilahang. They have to inform the bus companies, the bus operators kay once nga ang makadakop sa ilaha kaning national agencies nato, first is 5,000 ang fine. Second is 10,000 plus isuspindi pa ang maong bus. Ma-involve na ang bus operators nato. And the third one is 15,000 plus dili na i-renew ang maong frankisa sa maong van or bus nga nag-violate sa maong national memorandum. So, proper coordination good ang atuag yung pwede nga mahimo sa part nato as DCOT management because beyond the kuan man yun nato area of responsibility o wala tani undang ni ana sama sa akong ginaingon every now and then gina-coordinate yun nato sila. Ay naka-remember noon ko Ma'am Rose ni isa ganitong sa una sa traffic nga si Sir Domingo, yes, na-miss noon ako si Sir Domingo. Oo, Sir Dexter, it's because kabalo mo during the time ni Sir Dexter, siya pa yun ang muhana sa akong office. No, nga ma'am, unsa ito'y kayo mo, kay damdoy na ka, Ma'am Rock. Oo. So, ana na siya. It's a joint force, it's a joint kanang implementation, no? Actually, dili sa manghinawta, no? It's because kita is more on kanang unsaon nga ma-implement, but when it comes to the implementor, naapoy na diha, but sama sa akong ginaingon o ginahangyo nga unta pati pud ning mga katawhan, no, nga sila pud magkaroon ng self-discipline kanos pa sila makamata, di ba? O katong nakasakay og van, o kung wala lang unta sila mosakay atong van, nag-direct unta sila sa atuang bus or sa van terminals nato, dili maing ato. So naapod sila contribution pod nganong naing ato nga wala sila naabot didto sa ilahang destination gyud. Pero mas may kita to ma'am, tukod atong terminal south of northbound area kay ani man gud ma'am. Yes. Halimbawa, nanawagan ta nga sa terminal gid mo sakay. Halimbawa, taga Panakan, matug Mati City, matug Tagum City, nya matug pa og Ikulong terminal. Dubli pasahe na ma'am. Tinuod labaw na pag naa kay kargamento. And honestly, thank you Sir Sam for ay mo nagikuan. Honestly, ang van the bus operators pod I think last month ilahan na pud nang gi-open nga mulo nga katubitang magbutang og mga area nga pwede like sa Turil nga pwede stop over sa ikuanan nga pwede sila maka-pick up, no. In fact na-topic to na mo nga because of the facilities and amenities mo man to ang rason nga nung wala to nato na himo, no. But during the time nga nag-meeting na pud mi, nakita na pud nato ang legality kung magbutang ta diha sa mga areas. You know why? Because ordinance na manggod na siya nga dapat diha yun sa terminal. So we need to amend the ordinance. Di ba? Kung ingana magani nga magbutang gihapon tag diha nga mga areas, mao toy isa ka rason di ay nganong wala na pud to siya nato na padayon tong magbutang ta og mga like sa Bunawan, sa Turil, no, na ay pick up area nga mahitabo. Okay, salamat na isa kay Kuya Oliver. Isa lang ko pangutana. Na-file na magiging mo ng kaso, no? Ngadto kay Mayor Lapagosog siya mga bodyguard. Yes. Pero halimbawa, kabalo ka, kita tao ra man kita, no? Ginoo ganya kapasaylo ganing Ginoo. Halimbawa, og mga ayog pasaylo si Mayor Lapagosog yang grupo si Muha. Andam ba ka nga mo dawat ani? Sa tinuod lang, sir, sa amin, no? Dungay na akong giampo na tabangan ko sa Ginoo nga makapasaylo niya. Kaya di magiging pulalim ko nung sakit kaayo ang iyang gihimo sa kuha. Na-traumatize ko and I suffered for that trauma for over 3 weeks. Constant prayer, ampo ako ang pamilya na trauma po sila, nahadlok sila. Kaya siyempre, mayor God, abusado nga mayor. Just imagine what
Dili ang kahadlok namo kalisang karon ako ang mga witnesses na ay mga sakyanan nga nagabayis-bayis sa ilang mga panimalay, ginapangita sila kung asa sila, gisecure lang po namo sila, no. Pero sa pagpasaylo, though it's hard, ang mando mong sa tuwa sa Ginoo nga magpasaylo ta. So mo na nga bisan og sakit kaayo sa kuha, lisod kaayo, I am always willing to obey the command of our God. Si Mayor lang, kung kaya niya mga pasaylo, depende na sa iya. Ako po siyang ginampo sa Ginoo nga magbag-o siya o niya luagan ang iyang kasing-kasing nga matun-an po niya ang pagpangayog pasaylo magpaubos. But it has to happen in the proper forum, in the proper venue. Kay kung pananglitan og dito sa lugar nga vulnerable kay ko, basi humanaw pasaylo, mamatay ra og hinungdan. No? Pero kung matuman tong giingon po sa prosecutor nga gipahimangnan ko, sir, there is a possibility na i-settle mo amicably sa ato ang korte. Are you willing? Yan ako, I'm always open for that, sir. Depende sa panahon o depende sa sitwasyon, depende sa lugar. So it has to be safe, neutral ground, and favorable sa among duha. Kaya ako di po to gusto nga na may tabo kay Mayor. Kaya daghang pwede mo sakay sa mong sitwasyon eh. So ako pong ginampo ang iyang safety and security at the same time. So going back to your question, I am always willing but not yet ready to forgive him. Ako pa nang ginampo sa Ginoo. It's in the process. Okay, last kay Major, salamat kayo, Kuya Oliver. Thank you, Kay Major Gar. Sir, kumusta, no? Ang katuganing mga livelihood project o program, no? Ihatag nato sa mga dating membro or mga masa, no? Sa mga rebuilding kanya to. Sa karon Kuya Sam, no, padayon lang gihapon ang ato ang pagmonitora na sa ila. Dili na ko maisa-isa gyud tanan, no, sa tibuok area sa 10 ID na atay actually 906 ka mga established people's organization. But of course, ang akong ma-update lang sa site sa 10 ID is that kumpleto ang ato ang mga deployment sa kanitong gitawag na community development teams. No, grupo sa sundalo mo ato sa area, magigpulong-pulong, magighinabi, maghatagog manpower assistance sa mga nagkaiyang people's organization sa ilang mga lugar, no, nga sakop sa mga battalions nato sa ground. So nga akong mahangyo, kung gusto kita makakita og detalye actually is makita nato ni sa mga pages sa ato ang mga infantry battalions, no, dito primarily gina-post ang mga pictures like nag-harvest na og mga tilapia, mga baligya og mga head sa mga manok, no, mga tanom, nag-harvest na, mga general merchandise o uban pa nga mga livelihood nga na-award sa to ang mga people's organization, no. Naana siya sa to mga infantry battalions, no, natay 73rd ug 72nd IB sa 102nd area, kauban ng 39 IB. Sa 103rd natay 56, natay 89 IB, no, na 27th IB, ang ato ang 1001st na ang 60 IB, ang 25th IB, o ang ato ang 701st na dira ang 67 o 66 IB. Pangalan, number sa unit o infantry battalion, i-type na to, makita na to dito ang mga updates pag-abot ani sa mga butang Kuya Sam. Okay, good morning po, Major Gadot, sir. How is the morale po ng mga personnel natin sa 10th Division, knowing na what's going on in the politics right now po? Yes, ma'am. In terms of moral, no, taas ang moral sa ato ang military karon, no. Dili tungod kay sa national situation, no. Political landscape na to karon nga nahitabo, which is kundili sa ato ang mga significant accomplishments, no. Nalipay taas tag organizational moral, no, kay ang campaign nato sa total defeat sa SMRC nagaduol na gyud, no, na wala tay recorded nga any forms of resurgence or recovery efforts nga nabuhat sa communist terrorist groups. Walay recruitment, walay extortion, no, walay permit to campaign, permit to win nga mga ginapangayo. Another scheme po na sa extortion. Walay
NPA-initiated violent incidents sa ato ang tibuok joint operational area og nadungagan pa karong tuiga og tulo no nga munisipyo nga na-declare as insurgency free. In that sense, taas kay ang moral sa atong military nga makita nato ang ilahang no self-realization no ang fulfillment sa amo ang trabaho nga somehow no naprotektahan nato ang ato ang nakabutan nga insurgency free sa atong area. Organizational moral. No, pag-abot sa personal moral, I cannot speak on their behalf, no. But personally sa ko no, taas tag moral kay himsog ang atong panlawas, well compensated ta, no, sa ato ang trabaho. At the same time, no, natay time nga makita na to ang ato ang mga kinabuhi, no, o taas gihapon ang ato ang kalipay nga magpadayon sa pagserbisyo, no. So mao na siya ang hisgutan ng moral, ma'am, nga among mga ginahisgutan sa among trabaho karon. Sir, another question is, any comment on this one, sir? Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas asked President Marcos to abolish NTF-ELCAC, which was created by former President Rodrigo Duterte in 2018 to supposedly stop communist insurgency. Kay kita, sir, dili sa 10ID, dako kay benepisyo pod nga nakuha nato no with that NTF-ELCAC. There are areas nga cleared na gyud sa communist terrorist group, and gani it was converted to tourism areas instead of terrorism areas, sir. Yes, ma'am. I will not comment siguro, ma'am, no, kung unsa ang ilahang stand pag-abot sa National Task Force ELCAC kung kanang organization or nga group of organization. All I can say is that ang National Task Force ELCAC, no, maugid siya nga mo ang gina-consider as game changer, no, pag-abot sa holistic approach nga mahuman or makabot nato ni nga atong nakabutan nga insurgency free region, no, for the past almost 5 decades, no, kay di naman nato makount kay 2018 na may ELCAC, namugna naman ang ELCAC. So almost 5 decades, aminado ang armed forces, tibuok armed forces of the Philippines nga dili man sa somehow nag-fail me, but somehow wala gid nato na totally eradicate o even no, di nato matansya ang kanusa ba gid ang kadaugan ani. But here comes ELCAC, no, paspas kayo by year 2024, isa na lang gina siya ka apito sa pagsugod sa calendar year 2024, 7 na lang ka guerrilla front, weekend guerrilla front pa sa tibuok Pilipinas. Here comes 2025, 0 na, no. Nganong dako kay nga hisgutanan ang guerrilla fronts? Kay ang guerrilla fronts mo ni ang unit sa NPA sa area nga naga-arouse, naga-organize o naga-mobilize, naga-recruit og civilian para mahimong NPA. Mo ni ang ato ang pinakakalaban gyud. Dili masimpag no amount of how many body counts or dead bodies as a result sa isa ka legitimate armed encounter, dali ra na siya pulihan kay naay ma-recruit. But mo nang gina-highlight na mo ning pagka-dismantle sa mga guerrilla fronts kay nawala nato ang mechanism nila nga makapag-recruit otro nga magpuli dito sa ilahang ranks, no. So mauna siya ang gitindugan sa National Task Force ELCAC nga part, no, nga dakong contribution ng ELCAC. Dili makigira ang ELCAC kay man na siya organization, but ang iyang programs nakatutok directly dito sa mga immediate nga mga affected barangays or mga vulnerable areas, like particular ang mga GIDAS nato, no, geographical isolated and disadvantaged areas. Mo iyang tutukan through its flagship projects under sa Barangay Development Plan program projects niya, no. So kato nga mga programs mao to ang maka-counter dito sa mga propaganda nga magamit, ma-exploit sa mga recruiter from the NPA units para madungagan sila. So magigira ang sundalo, ma-encounter nato sila, ang uban manurinder kay ang uban sa revelation sa mga na-traumatize gyud, no. Kita nimo ang mga mga comrades nimo nga gitawag nga nangamatay. That's the reason nay mga in-bulk naga-surrender, no. Aside lang po na siya sa ilang kahadlok, but definitely ang
ang programa, naagid ang programa sa ICLIP o sa ILCAC, makita nato. So, mao na siya ang amuang maingon, and so much of that, layo kay na nga tubag sa ilang reason, kung unsa man ilang reason nga i-abolish ang ato ang ILCAC. Particular diri sa ato ang Region 11. No? Thank you. Thank you so much po, Major Gadot. To Ma'am Aiza Yusop. Ma'am, nindot to no na daghan na kaitag mga equipo or equipment na butang therefore to strengthen the security sa DICOT. Naabay ka ng lakang pud karon na requesting the City Government of Davao for beautification, pagpanindot pagid sa ato ang terminal. Yes, dugay yun na natong plano, no? But sama sa kong ginaingon nga, nag-request gahapon ta for some infrastructures, labaw na nga kanang mga kinahanglanon jud nato. Though, wala gahapon nawala sa ato ang dream nga unta mapadayon jud tong 3 bus terminals nato nga naa sa Turil, Kalinan, o Bunawan, no? Because remember that we are highly urbanized city. So kailangan jud nato pod mapa-upgrade ang ato ang mga terminals, and aside from that, ang ato ang terminal is naa sa heart of the city, no? Congested na kaayo. Aside from that, as what I've said, the DICOT was constructed year 1984, 1985, o pipila pa lamang sa una ang mga buses nato. I-compare nato karon nga daghan na o dagko na pod siya. So I believe yun unta nga pa-implement yun unta nato ang katong plan to have these bus terminals. Thank you, Ma'am Aiza. Lastly, si Sir Oliver, amo na lang lahoson. Sir, comment lang po mo, sir, kay nahitabo ning incident sa mga unfortunate incident, sir, no, during election yun, sir. Unsay may kasulti nga to those people nga nagunahuna nga this is plainly pamulitika ang nahitabo, sir? Una na akong matubag, ma'am, walay buang magpakulata tungkol sa politika. What happened to me was murag near-death experience. When at least three personnel mutio ni mong pusil who are ready to shoot you, it's not a joke. No amount of money can pay or can satisfy the fear ba nga nakatraumatize ako. So, imposible siya nga may mong pamulitika. Ang katoy noong meeting ni Mayor dito, mo'y gina-question na mo, was it political or judicial? Tungod kay ang iyahang purpose pag ato dito was for mediation or mediation conference sa land conflicted area. Unya, kato siyang land conflicted area na yuta. Ongoing ang ila atong pag-file og kaso sa korte. So, dili na siya within the bounds of the authority of the mayor. So, as a media practitioner, of course, kita, matrigger ang atong interest, di ba? Pero sa diyang i-confront ko na mayor, nahimong far out ang iyang topic pag-confront niya sa ko, kay ang iyang pangutan na nga nung ginatira man ko nimo unsa may atraso na ko sa imo. So, dili siya political. It was about the issues nga naga-trigger sa iyaha. But then, to be very frank about it, it can never be political on my part. No, tungod kay media practitioner ko, and then I always maintain neutrality in my practice. Unya, nakulatahan pagit ko, so imposible kay siya nga mahimo siyang political. Now, I would like to throw that question back to our fellow media practitioners. Kung kini ba nga senaryo para sa inyo, political ba ni? Kay, of course, ning deny si Mayor, iyahan ang problema kung ni-deny siya. Pero the mere fact na nahitabo sa kuha and then doon ako'y bunog, ipakita pa rin ako kung lubot sa presko na ako, niya tumiyaging bulan, excuse me. No? To be very convincing ba and honest about it. Unya, di man po sila masatisfy, kaya na po sila gibato sa kuha, they use their trolls in the social media para madaot ko. Ilang isulti dito nga bunog na tungod kay na disgrasya ka sa motor. Tanan po yung mga motorista, ning argue po sa ilahang atak sa kuha tungod kay kinsa bay motorista nga madisgrasya nga mabunog ang iyahang ubos nga bahin sa iyahang lubot, no, dapit sa iyang paa sa likod. Dili man diha ang bunog, kasagaran bunog, dili mas atubang ang dapit kay mamumo man ka. Pero to disregard their bashing about me, they should
invent ang story na nakay bunog, naglisod naglakaw, unya, kada kadlawon sa buntag, mag-suffer ko o kaning anxiety. Mukurog ra kong kalit, unya, muhilak. Akong asawa, makamata na lang siya nga, nagdangoy ngayon ako. Nga naman, ang fear bitaw nimo, ang trauma nimo sa kana nakita nimo, nagatubang ka sa mga pusil nga ning atubang sa imuha, unya, gikulata ka, gipuspusan ka ning kuranan, nabunog gali niyong kamot, kaya gisagang nako tong laing attack sa kuwang ulo nga, ilambos tong monoblock chair. So, it can never be political. Thank you for the question. Yes, thank you so much po, Sir Oliver. Okay, si Carlo and then Marvin. Carlo. Good morning sa atong mga halandong bisita. Gusto na ko i-direct ask kang Ma'am Aisa Yusop. Duwan na katuig since increase atong pamasahe sa atong mga bus. Pero ang pangutanan nato ana, because of ang atong gasolina mo unpredictable ang hike mo suggest baka nga mo taas na pod ang pamasahe sa atong mga bus. Honestly, sir, wala sa ako ang jurisdiction ang mag-suggest, mag-recommend for the increase ato ang salary. It's the LTFRB. Based on study po na po sila ginabasihan. So, mo na ang ato ang tubag. Ako na balhin lang na ako sa atong kaubanan sa buhat. Kuya Oliver, to reiterate unsa may baruganan sa Davao Region Multimedia Group ug sa mga kaubanan nato sa Davao del Norte sa gibuhat sa imuha, especially sa mga kaubanan na miyembro sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas nga giingon na politically motivated ang gibuhat sa imuha nga pagpangulata. Both ang mga kaubanang sektor sa media, ang Davao Region Multimedia Group or DREMG, which I became a past president also, ug ang kaning KDP, Davao del Norte. They strongly and vehemently condemn kato nga action, and gidisregard nila entirely ang pasangil na political siya. Kay mismo sila, nakasinati po sila sa kaisog ni Mayor Jory Lampagos. Kana lang. They were never convinced nga political siya o niya nalain sila og samot tungod kay gipasakinlan nga political ang issue. Dili pwedeng political nga nabunog ko. Thank you. Yes, to Major Gadot, sir. Good morning, sir. Regarding sa upcoming makonsider Global Solidarity Rally or FPRRD o sa tawag labi na diri sa nasod Pilipinas, diri sa inyong AOR sa 10th ID, sir, labi na nini ato ang boundary control points. Kay there was a chance, man good sir, nga naay motorcade nga naka-hazard na ng mga motor and possible nga posible na mahimo nga i-take advantage nining mga illegalista nga makapasulod o mga illegal nga kontrabando, and atong gayon na observe nga diretso sila tanan, no inspection nga nahitabo, sir. Unsa may part regarding sa ato ang security measure sa inyong AOR, dili lamang dili sa Davao City, labi na sa inyong tibuok AOR po, Major Gadot, sir. First of all, Sir Marvin, as is ang ato ang mga deployments pag-abot sa mga gatherings pag-ana, kay unang-una primary concern gini siya sa law enforcement, unless na ay due request sa command, through our mga commanders nato nga naay mga augmentation nga mahitabo. So that's the time nga makadungag ta. As of now is naata sa monitoring, naata to ang mga ways forward, nga i-monitor ang mga venues, asa ang mga areas nga possible, kaya ang uban magod na naman na siya, approved naman na siya actually ang mga permits sa uban, nga mga areas na natay mga na-locate nga mga areas pag-abot sa mga simultaneous nga particular good ang kining maabotay nga 28, nga birthday sa to ang former president,
Akong gihisgot ganina nga karong alas 3 pa lang actually mag-convene ang PSSO, mag-meeting ang ato ang Task Force Davao and other security sector and nga napailalom sa PSSO diri para hiskutanan ning mga ano. But for the whole 10ID joint operational area, again, as is ang ato ang deployment kay law enforcement purview ni siya nga mga activities. Not unless with due request sa ato ang office for a possible augmentation, that's the time na mo dungag ta. But again, it is also ano lang siya, kanang support operation lang good. Most likely magod pag ang military ma-involved na sa mga ani nga mga activities as part sa support sa law enforcement. Ang primary function niya is kaniya itong gitawag na CDM, no? Civil Disturbance Management, no? Maulang gina siya ang ano. Pag-abot sa katong mga motor, no, na maano, of course, naagyapon na dili dapat mawala ang mga inspection, labi na sa to ang tulo ka borders, no, kining sa Sirawan, sa Turil, Lacson sa Kalinan o kining sa Lasang sa Bunawan. Okay. Naagyapon na siya nga to ang mga border controls. Yes, sir. What I meant, sir, is there was a chance manggod katong motorcade nga nakahazard mga motors, wala na inspection nga nahitabo. In short, unsa nga mga instances nga dili na siya mahimo nga kini nga or kinibitaw nga operation sa checkpoint nato nga no need nga ang inspection, like that time nga murag init kaayo ang higayon nga gidakop si FPRRD gikan tagom lusot na tanan mga motor diri sa ato ang border control points sa Bunawan area, walay inspection nga nahitabo. Instead nga tan-aw lang ato ang mga personnel, lusot na tanan mga motor, no inspection given. Unsay mga chances ba, sir, or is mga again, good thing ni siya no nga na race, no, kung akong klarohon lang ang imong ginamin ba is ang lasang o gipanindugan ba ninyo na makita gid nga walay inspection ever nahitabo nga lusot ang motor. Yes, so kay joint area joint mo gina siya, joint checkpoint ang atong tarungon atong laron lang ang atong mga borders joint siya sa PNP ug sa military nga mga checkpoints. So better nga na raise na siya, no, para maiskutan nato kay never man pud good na nga mahitabo nga ano. But dili man sa nagatry ta to get away with this concern nga na mga anak sa kadaghanon, but definitely kinahanglan gyapon sa inspeksyonon. But of course, bag-o nga situation nakalitan ta, no? Ni nagsaka na ang mga ano. Naamang gyapon tay threat assessment ana, no? Naagyapon ng threat assessment dili na siya mawala, no? So dili bot pasabot nga walay na itabo is tama na siya, no? But tama to na kinahanglan naagyapon ang mga ano. Personally ako mapaabot na to ni siya dito sa mga concern units nga dili gid siya mawala. Kung ang iskutanan nato kanang mga 3 major border ano nato. Generally, sir, never dapat mahitabo nga walay inspection sa usa ka border control points. Even na a special activity, tanan nga moagi sa border control points dapat under inspection sa ato ang mga personahe. Supposedly, no, sa ako ang personal knowledge, no, kay mao magina siya ang ato ang primary concern. Labi na kung pasulod. Ang pagawas dili na ko matubag, no. Ang pasulod kung Davao City ang atong giiskutanan. Again, pag-abot sa mas nindot ma-raise pa na siya actually sa PSSO kay separate isolated cases maguna. Dili man na siya ordinaryo nga nang gawas lang mga motor, no? Dili po na siya sa Task Force Davao kung na ay mga changes like halimbawa may meeting karong alas 3 sa PSSO, pwede na to na siya i-raise. Kung musugot ba mo nga tanan mo sulod diri nga libo-libo nga motor is isa-isahon, no? Kung wala ta kabalo kung sa LGU pa lang na-inspect na sila dito sa police dito sa ilang gigikanan nga musulod na lang sa diha. So dili pa ko ma-ensure ang technical sa pag-abot sa protocols kung sa i-approve sa PC. So but definitely this is not just a matter of concern nga Task Force Davao lang ang mga concern, knowing na ang ato ang border control is a joint operation and support lang ang military kay mo ganin na kung naidakop tira dili man ta kay makadakop, support to law enforcement man siya. So nice nga ma-raise na siya ang concern kay mo na sila isa-isaw nimo nang libo-libo nga motor, but supposedly, no,
pag na yung mga motorcade. Nagkaligsan na Didias. Ikaw din ang kasabaan Marvin kay ikaw nag-open up ana. Pero for sure kung ana nga bulk ng mga volume ng mga sir, mga motorist, naman na sila yung mga kanya-kanya na association, tama? So, the president mismo yun siguro ang mo-coordinate o assuring na ang tanan niya members, yung members na participate. Yes, ma'am. But, ma'am, nevertheless, kinahanglan niya po na ito ma-raise. Kaya nindot kayo ang concern ni Sir Marvin para klaro sa tao kung sa nga grounds ang ma-implementa na nga punto. Kay di mo guna inadlaw-adlaw nga pahitabo no naray karon lang man na siya nga Yes, and for sure, tuloy-tuloy na yan. Okay, so, iwan na po ng mga civilian na, saan na po ni mga otoridad na to? Ano na po? Si Marvin ang naguna-una. Anyways, good point man po to. But anyways, we would like to thank, of course, our mga resource persons karon. Sir Ruben, thank you kayo, sir, for joining sa atong press con. Thank you, sir. Okay, maraming salamat, TENT-ID. And also, kay Ma'am Aisa, maraming salamat, ma'am. And hopefully, magkita pa tayo, ma'am, kay Holy Week pa, ma'am. Yeah. Kabalo biya ka ba sa Holy Week na aka. And Oliver Otol, maraming salamat for joining sa atong Davao PSC Secret Press Corps and sa tanan nag-anhi, maraming salamat. God bless. Good noon po.